Sinasabi ko na nga ba at hindi ka mapagkakatiwalaan. Po, nakuha ko lang po yan sa bulsa ng polo nyo. Magmamaang-maangan ka pa, ihuling-huli ka na. Sa susunod, ibibigay mo agad ang mga bagay na nakukuha mo sa bulsa ko. Naiintindihan mo? May pagsipat-sipat ka pang nalalaman. Hindi na po mauulit. Pasensya na. Sa susunod na mauulit ito, palalayasin na kita. Opo. Saka iniwan ako ng masamang tingin bago ito umalis sa harapan ko. Wala naman po akong nagawa, Sir Nards, kundi pagtisa na muna ang ugali nito. Saka itinuloy muli ang aking paglalaba. Para bang sinasadya na lagyan niyo ng mga pera para painan ako ng mga materyal na bagay. Sa huli ay inipon ko ang mga salapi at dinala sa sala. Nakasalubong ko naman si Mang Kanor na bihis na bihis. Umasim ang mukha nito nang makita ang hawak kong pera. Ano yan? Pera po. Alam kong pera yan. Ang ibig kong sabihin, kaninong pera ang hawak mo? Tanga. Sa inyo po. Mga nakuha ko po sa mga bulsa ng inyong pantalon at mga polo. Kanina pa tayo nag-usap. Bakit hindi mo nilahat ang pagbibigay? Bilisan mo. Akin na yan. Nakakaabala ka na. Ano bang pakikipag-usap iyan, Kanor? Nakakasura lang ang batang ito, inay. Pabalikin niyo na si Rhoda. Siya ang kailangan ko rito. Hindi nga pwede. At may sakit si Rhoda. Kung hindi ka nga naman tanga. Gusto mong pabalikin ang ina ni Marita? Para ano? Para may paglaruan ka? Hindi ko alam kung ano ang nararamdaman ko ng mga oras na iyon, Sir Nards. Pakiramdam ko, mayroon pang hindi sinasabi sa akin ang inay. Nagtataka na rin ako kung paano natagalan ng inay ang ugali ni Mang Kanor. Unang araw ko pa lang sa mansyon, pakiramdam ko pagod na ako. Anong laruan ang pinagsasabi ninyo, Lola Malin? Ano po ang ibig niyong sabihin? Wala, Marita. Sige na, ituloy mo na ang paglalaba mo. Mag-uusap na muna kami ni Kanor. Tinalikuran ko na silang dalawa. Hindi muna sila mga nagsalita. At alam kong may mga bagay na hindi malinaw sa akin. Bigla akong nakaramdam ng awa sa inay. Ganitong paghihirap ang ginagawa ni Mang Kanor sa aking ina. Araw-araw. Habang ako nasa bahay lang. Walang ginagawa. Si inay palaging sinisigawan. Kaya naman nalungkot ako sa aking sarili. Ganito na ba talaga ako kasamang anak? Bakit ngayon ko lang ito ginawa para kay inay? Habang nagkukusot ako ng mga damit ni Mang Kanor, aksidente ko namang nasira ang pulong isusuot sa party raw na dadaluhan nito. Wasak ang manggas at wala pa naman akong alam sa pagtatahi ng damit. At kung matahi ko man iyon, tiyak na mahahalata pa rin ang pagkasira. Hindi ko malaman ang aking gagawin ng mga oras na iyon. Natakot ako sa magiging reaksyon ng aking amo sa aking nagawa. Kaya naisip kong puntahan si Lola Malin para sana magpatulong dito. Pero kinabahan ako nang sa pagtayo ko habang hawak ang nasirang pulo, bigla ay nasa harapan ko si Mang Kanor at Lola Malin. Huwag mo munang lalabban ang puting pulo ko. Isusuot ko iyon mamayang alauna ng hapon. Baka hindi matuyo. Kasi po Sige na, Marita. Ibigay mo na ang pulong hawak mo. Napakiusapan ko na si Kanor na pagbigyan ka pa ng isa pang pagkakataon. Ano po kasi? Ano ba kasi yun? Akin na nga ang pulo ko. Hindi ko po sinasadyang masira ang pulo ninyo. Wala na akong nagawa, Sir Nards. Nang biglang hablutin sa akin ni Mang Kanor ang pulong hawak ko. Halos nang laki ang mga mata nito nang makitang bukod sa sirana, ibasa pa ito. At hindi ko inaasahan ang mga sumunod niyang ginawa. Malakas na inihampas sa mukha ko ang pulo nito.
Napaigik ako sa sakit dahil tumama ang bitunis niyon sa pisngi ko. Maging ang matigas na bakal na palamuti sa polo sumabit sa tenga ko. At sa pagbawi ng polo ay kasamang nadala ang hikaw sa paghablot nito. Dumugo ang tenga ko at namula ang pisngi ko. At ito ang mga senyales na pwede ko na siyang barangin. Aray, Tarantada kang babae ka? Alam mo ba kung gaano kamahal ito? Mas mahal pa ito sa buhay mo. Litsugas ka? At kahit ilang taon ka pang maglabada sa akin, ay hindi ka makakabayad sa halaga ng pulong ito. hindi ko po alam kung bakit biglang nasira ang polo. Mang Kanor, pasensya na po. Pasensya? May babalik ba ng pasensya mo ang pagkasira ng polo ko? Ha? Halika nga ritong babae ka. Diyos ko, ang tenga mo Marita nagdurugo. Aray ko, tama na po. Tigilan nyo nga inay ang pagpapakita ng kabutihan sa anak ng babaeng yon. Ang polo ko, ito ang dapat na inaayos nyo. Hindi tamang saktan mo si Marita. Pulo lang iyan, marami kanyan. Sobra naman kayo. Kaya siguro wala kang pamilya dahil masama ang ugali nyo. Anong sabi mo? Ulitin mo nga ang sinasabi mo. Hindi naman po yata kayo bingi. Para ulitin ko pa ang mga bagay na nasabi ko na usadyang manhid na kayo at walang pakiramdam. Huwag nyo sanang kalilimutang. Naririto ako para magbayad ng utang. Hindi po namin tinatakasan ang utang namin ni Inay. Kaya wag ninyong ipapamuka sa akin na mas mahalaga pa ang polo ninyo kaysa sa buhay ko. Tandaan nyo, hindi nyo iyan madadala sa iyong hukay. Aba, at matalas ang pilantik ng dila mo ah. Baka nakakalimutan mong nasa loob ka ng pamamahay ko. Umayos ka. Hindi ka marunong rumispeto ng mas nakakatanda sa'yo. Ganyan ka ba pinalaki ng wala mong kwentang ina? Hindi ho walang kwenta ang inay. Mabuti siyang ina para sa akin. Kayo ang walang kwenta. Wala kayong karapatang irespeto. At kusang ibinibigay iyon sa karapat dapat na taong irerespeto. At pinalaki ako ng aking ina na matutong gumalang sa mas nakakatanda sa akin. Pero sinabi rin po niya na hindi masamang mga tuwiran kung ang kaharap ko na ay ang kwago na hindi marunong tumanggap ng kahit na anong paliwanag. Aba at Tama na Kanor, sumusobra ka na. Bata pa itong si Marita, wag mo siyang sasaktan. Hindi ko po sinasadya ang pagkakasira ng polo. Mukhang dati na po siyang sira at sinadyang inilagay sa aking labahan. Uuwi na lamang po ako. Hindi na po makatao ang ginagawa ng anak ninyo, Lola Malin. tama naman ang aking ikinatwiran. Kanina nang mahawakan ko ang polo, para bang sinadyang lagyan niyo ng maliit na punit. Para kapag nahawakan ko at nakusot, lalaki ang sira nun. Sir Nards, iyon ang unang araw ko sa mansyon at tiyak ako ng iyak habang naglalakad papalabas ng gate. Ganito ba talaga ang mundo? Kapag mahirap ka, ikukumpara ang buhay mo sa mga mamahaling bagay ng mayayaman. Ang unfair ng mundo, hindi patas. Saan ka pupunta? Hindi pa tayo tapos. Akala mo ba, nagbibiro pa ako? Ha? Ipakukulong ko kayong mag-ina. Sinong may sabi sa inyo na nagbibiro ako? Kaya kung may natitira ka pang Diyos sa katawan mo, ang mabuti pa, simulan mo nang magdasal. Hindi ako natatakot sa mga pinagsasabi mo. Gusto mong gawin ko rin sa iyo ang ginawa ko sa iyong ina? Ha? Bitawan ninyo ang braso ko. Nasasaktan ako. Salot ka. Salot kayo ng iyong ina. Anong ginawa nyo kay Inay? Itinulak ko lang naman siya sa hagdan. Mapilit kasi at matigas ang ulo. Katulad mo, siguro nagmana ka sa lalaki ng iyong ina
magtatanga-tangang katulad mo. Wala kayong kasing sama. Pagsisisihan mo ang pananakit ninyo sa aking ina. Isinusumpa ko. Magbabayad ka ng mahal sa ginawa mo. Leche. Anong magagawa ng payat mong katawan? Nagpapatawa ka ba? Unahin nyo na muna ang magbayad ng utang nyo bago ka magtapang-tapangan. Lintik ang babae ka. Aray ko po. Nasasaktan po ang braso ko. Bitawan na ninyo ako. Talagang masasaktan ka sa akin kapag hindi ka pa umalis sa harapan ko. Kung isubsob kaya kita dyan sa pulong sinira mo, mawawala kaya ang katapangan mo? Bitawan niyo po ang braso ko. Nakikiusap po ako sa inyo. Bitawan mo na ang braso ni Marita Canor. Nasasaktan na siya. Lumayas ka na sa harapan ko. Wala namang kasalanan ng bata sa pagkakasira ng iyong pulo. Baka mahuna na iyan dahil madalas mong suotin. Ayan na naman kayo, inay. Mahilig kayong makialam. Kaya lumalaki ang ulo ng mga taong yan. Masyado kayong mabilis magtiwala. Hindi ko malaman ang gagawin pagkatapos niyang bitawan ang braso ko. Sa galit pa nga nito, idinukdok pa nito sa aking muka ang hawak nitong polo. Hindi pa ito nasiyan at sa sobrang inis ng lalaki sa akin, mabilis nitong hinawakan ang ulo ko saka itinulak ng malakas. Dahilan para masubsob ang mukha ko sa simentadong sahig ng aking labahan. Inalalayan lang akong makatayo ni Lola Malin at walang imik na tumakbo ako papalabas ng mansyon. Nanginginig ako sa galit. Katakot-takot ang pagtitimpi kung wag nang madagdagan ang galit sa dibdib ko. Hindi pa man ako lubusang nakalalabas ng gate ay tinawag na ako ni Lola Malin. Humihingal itong sumunod sa akin. Sandali, Marita. Huwag ka munang umalis. Pasensya na po, Lola. Pero hindi ko na po matatagalan ang ugali ng inyong anak. Masyado na pong masasakit ang salitang kanyang binitawan. Hindi na po tao ang tingin niya sa akin. Sa amin ni Inay. Huwag ka munang umalis. Pag-usapan natin ito. Ano na lang ang mararamdaman ng ina mo kapag nakita kang ganyan ang itsura mo? Saka, magtataka iyon kapag umuwi ka ng maaga. Mabuti nang malaman niya, Lola. Isa pa, sinasaktan na po ako ng inyong anak. Baka kung ano na po ang magawa ko sa kanya. Pinasadahan ko ng tingin ang aking sarili. Magulo ang aking buhok at nagdurugo ang aking tenga. Nagusot din ang aking damit at nagkapasa rin sa braso ko. Bunga ng mahigpit na pagkakahawak ni Mang Canor. Saka ako nang hihinang napatingin sa gawin ni Lola Malin. Mabuti pa ang matandang ito at mabait ang pakikitungo sa akin. Sayang at hindi naman ni Mang Canor ang pagiging mabuting tao ni Lola Malin. Tara na sa loob nang magamot ko na ang sugat mo. Paano po si Mang Canor? Huwag mo na siyang alalahanin. Nagalitan ko na. Saka hindi mo naman sinasadya ang mga nangyari. Ako ang bahala sa'yo. Hindi ko na hahayaang masaktan ka uli ni Canor. Hinawakan ni Lola Malin ang palad ko. Saka dinala ako sa kwarto niya para gamutin ang sugat ko. Nilagyan na rin ng yelo ang pisngi kong namumula at may kunting maga. Pagkatapos ay ipinasuot niya sa akin ang damit niya noong ito ay dalaga pa. At dito ko napansin ang kakaibang mga kagamitan niya na sa tingin ko ay pangontra. Nahalata naman ni Lola Malin ang makahulugan kong sulyap sa kinaroroonan nito. Dati kasi akong albularya at ang ginagamot ko sa mga sugat mo ay hindi basta-bastang gamot. Ang tawag ko dito ay mga uboy. Mabisa ang mga kagamitang ito. Kahit barang kaya nitong gamutin, maliban sa isang uri ng barang. Ang ibig niyo pong sabihin, Lola, lahat ng uri ng karamdaman magagamot ng inyong uboy?
Oo, Marita. Maliban sa isang uri ng pinakamalupit na barang. Nako, wag na nga nating pag-usapan yan. Naninindig ang mga balahibo ko sa katawan. Pagpigil ni Lola Malin sa iba ko pa sanang gustong itanong. Dito nasagot ang tanong ko kung bakit mabigat ang presensya ng matanda, lalo na kapag kasama ko ito. Pati ang malakas na enerhiyang nagmumula sa katawan nito ay dahil isa pala itong mahusay na albularya. Katulad ko, tinalikuran nito ang pagsasagawa ng mga kakayahang naayon sa kapangyarihan ng libro o itim na karunungan. Bala ko sanang barangin si Mang Kanor, pero nag-aalala ako na baka mahusay nga ang matanda at mapahamak ako. Kailangan ko lang alamin kung ano ang mga kahinaan nito at kung ano ang barang na kinatatakutan nito. Tila natutukso akong bumalik sa pangbabarang dahil sa masamang pag-uugali ni Mang Kanor. Oh, hindi ka na nakapagsalita. Tulala ka na dyan. Bigla ko po kasing namiss ang inay. Pagkaraan ng ilang oras, nawala na nga ang pamamaga ng mukha ko. Pati ang sugat sa aking tenga ay nakapagtatakang naghilumiyon kaagad. Hanggang naiwan na lang ay ang bakas ng sugat. Pinauwi na muna ako ni Lola Malin. Bukas na lang daw ako magsimula ulit. Masyado na raw marami ang nangyari kanina, kaya gusto na raw nitong magpahinga. Pinilit kong magmukhang masigla sa harap ng aking inay. Parang gusto kong maiyak nang makita itong nakaupo sa pinto at hinihintay ako. Oh, mukhang maaga ang uwi mo, anak. Pasado 3:00 pa lang ng hapon na. Maaga po akong natapos, inay. Ginalingan ko po para ma-impress sila sa akin. Ganun ba? Basta anak, kahit na anong mangyari, wag na wag ka nang magbabalak pang bumalik sa pangbabarang, ha? Opo, inay. Sabay yakap ko sa aking ina. Hindi ko talaga maipapangako dito, Sir Nards, ang hindi ko paggamit ng itim na karunungan. Lalo pa tila tinatawag ako ng tukso. Kaya hanggat maaari, sinisikap ko na wag nang bumalik sa paggamit ng kapangyarihan ng dilim. Minabuti ko na lang na sarilinin ang lahat at wag nang magkwento sa aking inay. Kinabukasan, maaga akong nagising at pumunta agad ng mansyon para tapusin ang mga labahang naiwan ko kahapon. Pero hindi pa man ako tuluyang nakakapasok sa paglalaban ko, ay sinalubong na ako ng pagmumura at galit na si Mang Kanor. Ikaw na babae ka? Ang kapal ng mukha mong bumalik pa dito pagkatapos mong nakawin ng mga pera ko sa aking kwarto at sa mga damit na naiwan ko sa mga bulsa ko. Wala po akong ninanakaw, Mang Kanor. Nagkakamali po kayo. Saka, baka hindi naman po ninakaw o naiwan sa bulsa ninyo. Sinadya niyong iniwan niyon para ipangpain sa akin. Naglalagay kayo ng patibong para magkaroon kayo ng dahilan para mapalayas ako sa mansyon. At ang aking inay, ang gusto ninyong pumalit sa akin. Tama po ba? Aba't sasagot-sagot ka pa? Lumayas ka. Ipakukulong ko kayo ng ina mong magnanakaw. Huwag niyong madamay-damay ang aking ina dito. Wala siyang kasalanan dito. Kung tutusin, dapat pa kayo ang makulong. Dahil sa pagkakasakit ng aking ina habang nagtatrabaho sa inyo. Ayon sa batas ng mga katulong, responsibilidad ninyo ang ipagamot si inay. Pero imbis na ipagamot, ginipit niyo siya. Kung tutuusin, dapat kayo pa nga ang magbayad sa aking ina. Perwisyong matatawag ang panggigipit ninyo sa kanya. Pero mabait pa si inay dahil mas pinili niya ang magpakatao sa inyo kumpara sa katulad ninyong asal demonyo. Aba, at ang hayop na ito. Ako pa ang may utang. Anong klase ba ang pagpapalaking ginawa sa inyo ng iyong ina? Kasing ganda ng pagiging asal tao.
Hindi katulad ninyong asal hayop. Talaga bang inuubos mo ang pasensya ko? Sige, saktan niyo ako. At sa sandaling lumapat ang marumi niyong palad sa pisngi ko, pagsisihan niyong nakilala niyo ako. Pinagbabantaan mo ba ako? Sinasabi ko lang, ang maaring mangyari sa inyo kapag naubos na ang pasensya ko sa mga katulad niyo. Hindi niyo kilala kung sino ako. Baka magsisi ka. Magsisi? Ako magsisi? Kahit kailan, hindi ko pinagsisiyan ang pagiging malupit sa inyo. Imalay ko ba kung talaga namang magnanakaw kayo? Pero imbis matakot, Sir Nards, nagawa pa rin akong itulak ni Mang Kanor. At doon, nagsimula ang lahat. Bago niya ako nasaktan, siniguradong masusugatan ko muna siya sa kahit saang parte ng kanyang katawan. Nakalmot ko siya sa liig, kaya lalong nangibabaw ang galit nito sa hapdi ng pagkakakalmot ko sa kanya. Nadala ang kunting balat at napasingit sa aking kuko, pati ang kunting dugo na dumikit sa daliri ko. Napangiti ako dahil sa wakas, magagawa ko na ang mga bagay na matagal ko nang gustong gawin sa kanya. Ano bang nangyayari dito? Inay, tingnan nyo, sinugatan ako ng babaeng yan. Palayasin nyo yan dito. Sandali, huminahon ka muna. Tungkol na naman ba ito sa perang nawawala? Diyos ka naman, Kanor. Tigil-tigilan mo na ito. Kinakampihan nyo ang babaeng yan kaysa sa akin? Wala akong kinakampihan. Wala ka namang sapat na ebidensya na siyang kumuha ng pera mo. Bakit ba galit na galit ka kay Marita? Wala naman siyang ginagawang masama sa'yo. At kaya ka nasaktan dahil natitiyak kung ikaw ang unang nanakit sa kanya. Magnanakaw silang mag-ina. Ang kasalanan ng ina ay hindi kasalanan ng anak. Paano kung... Paanong, inay? Hindi maaari. Hindi ko matatanggap. At ikaw, Marita, lumayas ka dito. Hindi kita kailangan dito. Magkita na lang tayo sa barangay. Ipapabarangay ko kayong mag-ina. Iyon ay kung aabot ka pa kinabukasan. Anong sabi mo? Tingnan ko lang kung mananatili ang katapangan ninyong iyan kapag dumaranas na kayo ng sakit. Wala nang nagawa, Sir Nards, si Lola Malin para pigilan pa akong umalis. Ayaw ko na rin namang magtiyaga sa ugali ng balasubas kong amo. Kaya kahit labag sa kalooban ni Lola na umalis ako, ay hindi na rin naman ito napakiusapan pa ang nagwawalang anak. Ako naman ay parang sinasakal ng mga oras na yon. Ano na lang ang sasabihin ng aking ina sa akin? At ano ang magandang paliwanag na hindi nito dadamdamin kung bakit ako napalaya sa mansyon? Paano na lang ang aking ina at ang kanyang gamot sa pang-araw-araw? Naluluha na lang ako sa isang tabi at bumagsik ang aking muka. At nabuo ang isang plano sa aking paghihigante sa walang hiya kong amo. Anak, anong... Inay, napalayas na ako sa mansyon. Hindi na ako makakapaglabada sa balasubas na iyon. Bakit ba? Pinagbintangan niya ako na magnanakaw daw ako. Katulad nyo. Hindi po ba, inay? Wala iyon katotohanan. Magkakasunod na buntong hininga ang pinakawala ng aking ina habang niyakap ako ng mahigpit. Pansamantala akong nakaramdam ng kapanatagan at pagkalma sa nag-uumapaw kong galit. Hindi mo na lang sana pinatulan ang galit ni Kanor, anak. Nakikiusap ako. Huwag kang susuko. Huwag kang lumayo sa tabi ni Kanor. Inay, ano ba kayo? Ako itong nasaktan. Bakit ninyo ako pinapabalik roon? Ano bang meron sa mansyon? Wala anak. Malaki lang ang pagkakautang ko kay Kanor.
Malaki rin ang nagawa kong kasalanan sa kanya at kasalanan ko rin kung bakit naging masama ang kanyang ugali. Hindi ko kayo maintindihan, Inay. Si Mang Kanor ang malaki ang kasalanan sa inyo. Hindi na ako babalik doon. Isa pa, gaano ba kalaki ang utang na dapat kong pagbayaran sa kanya, Inay? Kaya, hahayaan na lang ba natin na alipustay ng taong yun ang buo nating pagkatao? Sa inis ko ay tumakbo ako sa labas. Nagpakalayo-layo ako at sa tabing ilog ako humantong sa ilalim ng malaking puno ng santol. Madalas ay dito ako tumatambay sa tuwing masama ang aking loob. Sa tuwing nagsasagawa ako ng ritual at dala ng matinding sama ng aking loob at masidhing puot, sinimulan ko na ang pangbabarang. 9:00 ng umaga. Kumuha ako ng lukmoy tangkay ng santol. Ito ang magsisilbing kandila ko para sa pagpapahirap ko sa aking amo. Pinagmasdan ko ang aking kuko na may bahid ng dugo ni Mang Kanor. Saka sumilay ang ngiti sa manipis kong labi. Kinagabihan sa mansyon ni Mang Kanor. Nagwawala ito sa kwarto habang hawak ang kutsilyo. Lahat ng makikita nitong nilalang, hayop, tao at kung ano pang mga bagay na gumagalaw ay hinahabol nito ng saksak. Inay! Inay! Nasaan kayo? Maraming aswang. Nagkalat sila. Lahat sila naririto sa mansyon. Paalisin niyo sila. Anak ko, ano bang pinagsasabi mo? Ibaba mo ang kutsilyo. Ikaw, aswang ka, hindi ba? Lumayas ka rito. Nasaan ang aking ina? Ako ito, ang iyong inay. Nahihintakutang nabigla si Lola Malin sa pagbabago ng kilos ng anak. Mayroon ding mabahong amoy ang sumisingaw sa katawan ni Mang Kanor. Makintab at malangsa ang lumalabas na dilaw na likido sa liig nito. Umaagos hanggang sa suot nitong damit na pangtulog. At sa butas ng mga sugat ay nagsisimulang mahulog ang mga itim na uod sa liig nito. Nakakadiri ang itsura na parang babaliktad ang iyong sikmura. Anak, ako ito ang iyong ina. Ibaba mo ang kutsilyo. Gagamutin ko ang sugat mo sa liig. Hindi. Hindi ninyo ako malilinlang. Aswang kayo. Papatayin niyo ako. At pagkatapos kukunin niyo sa akin ang mga pera ko. Wala na ngang nagawa si Lola Malin kundi ang tumakbo sa sarili nitong silid. Isinarado nito ang pinto dahil hinahabol ito ni Mang Kanor. Saka kinuha ang mga kagamitan nito sa panggagamot. Isa-isang inihanda iyon at muling sumilip sa pinto upang matiyak na wala na ito sa sala. Diyos ko, batay sa mga nakikita ko at napapansin ko, binabarang ang aking anak. Isang mangbabarang na hindi ko kayang labanan. Kayo na po ang bahala sa aking anak. Naluluhang kinuha ni Lola Malin ang medalyon at isinuot sa kanyang silid. At ako naman, habang sa kalaliman ng gabi, na binabarang pa rin si Mang Kanor, naramdaman ko ang kakaibang lakas. Isang banta sa aking buhay, pero tiwala akong walang sino man ang makakatalo sa lakas ko. Kaya itinuloy ko ang aking pangbabarang at habang sa mansyon, nagkakagulo ang mga tauhan ni Mang Kanor. Lahat sila ay natakot sa pagwawalang iyon ng lalaki. Kaya nilisan nila ang lugar at naiwan ang mag-ina. Sa bawat malalakaran ni Mang Kanor ay mayroong nahuhulog na itim na uod. Si Lola Malin naman ay humanap ng tiyempo para maisabit ang medalyon sa liig ng anak. Ito ay makatutulong upang mapahinto ang pagwawala ng anak. Pero hindi nito mapapatigil ang pangbabarang ng isang malupit na mangbabarang. Inay. Oo anak,
Ako ito. Pansamantala ay isasabit ko sa iyo ang aking medalyon. Pero panandalian lang iyan. Mamaya ay makakaramdam ka na naman ng sakit sa iyong leeg. Dumito ka muna sa iyong silid. Baka mag-hysterical kang muli. Hindi na kita magawang pigilan. Masama ang panaginip ko, inay. Maraming aswang na naririto sa bahay. Gusto nila akong kainin para patayin. Hindi iyon panaginip, anak. Totoong nakakakita ka ng mga ilusyon at tinatakot ka. Kutob ko, mayroong bumabarang sa'yo. Nagwawala ka kanina at sa takot ni na Diego at Lando, lumayas ang mga tauhan natin. Tayong dalawa na lang ang natitira sa mansyon. Lakasan mo ang loob mo. Magdasal ka, anak. At hanggang dito na lang muna ulit ang ating kwento. Pasensya na kayo. Hindi ko talaga matatapos. Sa susunod na lang ulit yung karugtong. Yung part 3. Kabang-abang yun. Kaya hintayin nyo. At yun na rin ang finale ng utang ng labandera. Barang napulol. Nako, magagamot kaya to ni Lola Malin? Sana naman. At ano kaya mangyayari kay Marita? Abangan po natin sa finale. Masakit na kasi ang lalamunan ko dahil sa tunsil. Sabayan pa ng sipon. Kaya yun, di matapos-tapos. Pasensya na kayo. Hanggang sa muli. Salamat. At oo nga pala, magkakaroon tayo ng shoutout sa finale. Kaya comment lang po kayong mga gustong magpa-shoutout. Salamat.